Meet my new friend Calvin. Despite being born and raised in the UK, Calvin has developed a deep love for the Philippines and has even learned to speak fluent Tagalog. His enthusiasm for everything Filipino shines through in his entertaining content on TikTok. Be sure to check out his profile, link in the description below. I had a great time chatting with Calvin. His contagious passion for Filipino culture, coupled with his genuine and authentic demeanor, made our conversation truly enjoyable. I hope you guys enjoy the video. Kumusta ka na? Ay, okay lang. Kamusta ka na, Calvin? Okay lang. Medyo nervous ako actually, to be honest. First time ko kasi magagawa ko ng mga ganitong content ba? Diba hindi ka nakapunta ka sa Pilipinas, no? Hindi pa. You're missing out, man. Honestly, you're missing out. Actually, gusto ko talagang direction naman ako mag-Tagalog. Pero minsan naman, medyo mahirap yun kasi kung makita ka ng puti na nagtatagalog, medyo weird ba? It's strange, right? It's strange. Even for me ba? Never naman ako kasi nakikipag-usap sa isang foreigner na marunong mag-Tagalog. Nung ganito ba? Siyempre, kung Pilipino ka, madali yun. Matik yun. Alam mo ba, nangyayari yun sa akin ng marami sa mga Pilipino. Parang kinakabahan sila. Ayaw nila akong kausapin sa Tagalog kasi sa tingin nila, ay medyo weird nito kasi foreigner siya. Hindi ko alam kung gaano kadami yung alam niya, kung gaano kagaling siya sa Tagalog. Kaya minsan mas gusto nilang mag-English sa akin kahit nagtatagalog ako sa kanila. Kinakabahan din ako eh. Kahit alam ko na magaling ka mag-Tagalog. Actually naman, may nakita ko ng ibang foreigner na marunong mag-Tagalog pero hindi naman sila masyado magaling mag-Tagalog. Alam mo ba? Yung mga, alam nila yung mga simpleng phrases ba? Yung mga kumusta, yung mga magandang umaga, yung mga ganun ba? Pero ikaw yung pinakamagaling ba? Yung number one magaling na foreigner na marunong mag-Tagalog. Para sa akin lang ba? Sa tingin ko hindi. Meron mas magaling kaysa sa akin. Pero maraming salamat. So, what I mean ba is, ikaw yung number one fluent na hindi ka nakapunta ng Pilipinas. Ang Tagalog mo kasi, it's self-taught, no? Mm-hmm. It's, yung iba naman, nakapunta ng Pilipinas. At syempre, may Pilipinong asawa, yung mga ganun. You've seen me speak Tagalog. But have you considered learning it yourself? Allow me to introduce my Beginner's Tagalog course. With 10 in-depth video lessons, this course serves as your ultimate entry point to mastering the fundamentals of the Tagalog language. Enjoy lifelong access not only to the video lessons, but also the corresponding PDF vocabulary sheets that will help you practice new words and internalize useful sentence structures. This course is my passion project, inspired by the desire to provide a resource I wish I had when I began my Tagalog journey. Ready to learn? Check out the link in the description for more details and seize this opportunity to make Tagalog a part of your story. Now back to the video. Sa lahat ng pinanood ko na sa mga TikTok mo, halos wala sa English, purong Tagalog. Tapos mahilig ka rin kumanta. Halata 'yon. Mahilig kumanta pero hindi ako marunong kumanta. Ganon. Okay lang 'yon. Basta mahilig. Pero sa mga video mo, hindi mo pinapag-uusapan mo yung Tagalog, kung paano ka natuto. Wala akong nakita ganun. Kaya may marami na pwede kong natutunan tungkol sa iyo sa call nito. Nung 2015, yung kapatid ko ay nasa Pilipinas at sabi niya sa akin, punta ka dito sa Pilipinas. So, sabi ko, okay. Yun, pumunta ako ng Pilipinas. Dapat holiday lang, mga 2 weeks. So, I went there and then after noon, mga 10 days siguro. It wasn't enough, you know. When you go there, you will realize na you don't want to go home, you know. Kasi yung mga tao naman doon, yung mga Pilipino, mabait naman sila. When I went there, I realized na kahit mayaman ka, kahit nasa mahirap, kahit wala kang pera, whatever they can give to you, they will give to you, you know. So yeah, so I fell in love, you know. I fell in love with the country. And then I met someone, we started a relationship, and then after a few days, I think it was like after 3 days or something like that, it come to the point na kailangan ko umuwi. So, reluctantly naman, balik naman ako dito sa UK. Pagdating ako dito sa UK, sinasabi ko sa kapatid ko ba, gusto ko bumalik agad kasi lamig naman dito. So, ayun, nabook kami ng flight na naman. Pero for immigration reasons naman, kailangan mo nag-book ng return ticket. Pero nung time na yun, wala naman akong intention na bumalik dito sa UK. So, we went back. Ayun, gala-gala kami. We made a life ba? We made a life in the Philippines. And then, I had a little boy. So, isang anak naman ako na lalaki ba? Nasa Pilipinas pa rin siya sa nanay niya.
kahit gusto niya pumunta sa UK at gusto ko din, for now naman, mas maganda na sa Pilipinas kasama yung nanay niya. Kasi 5 years old pa lang siya. But yeah, so we just decided to stay there. Pero I realized na medyo mahirap doon kasi kulang ako sa trabaho, ganun, na napansin ko na hindi ko na kaya dito. Kasi bata pa ako noon 21 lang ako, 21 pa lang ako. Yeah, para sa anak ko, kailangan ko bumalik para sa kanya. So, nabigay ko siya ng magandang buhay na hindi ko kaya pag nasa Pilipinas ako. Pumunta ka doon ng isang beses, bumalik ka, tapos parang namimiss mo kaagad yung Pilipinas, bumalik ka kaagad. At sa pangalawang biyahe nito, 4 na taon ka doon. Opo. Wow, okay. Parang matagal yun kasi sa time nito, sa tingin ko, mas onte yung alam mo tungkol sa Pilipinas bago ka pa doon. At sabi mo sa sarili mo, okay, 4 na taon na ako dito, hindi ako babalik kaagad. Strange, no? Pero, yeah, alam mo ba kung naramdam mo yung feeling na para sa akin yung gusto ko yan, i-grab ko agad. Para sa akin naman, sa Pilipinas naman That's my home, you know? Wala naman tayo na sinasabi na ayoko ng Pilipinas, ayoko sa Pilipinas. Kapag na-experience mo yung culture doon, yung tao doon, ang ganda naman talaga sa Pilipinas, ang ganda mag-promise. Sa mga foreigner na pinanood ng video na to, for example, if you're thinking about going to the Philippines, is it safe? Safe ba doon? Mga ganon. Safe na safe doon. Kahit doon sa south ng Mindanao, mga ganon. Siyempre may mga lugar na medyo, you know, kahit nasaan ka, gamitin mo yung utak mo bago mong alam mo Maraming Pilipino sa saan sa buong mundo. Kaya kahit hindi ka pumunta sa Pilipinas, pwede kang matuto ng konti tungkol sa Pilipinas. Kaya parang free advertising yun para sa bansa nila. May Pilipino sa UK, may Filipino sa Canada, sa US. Pinag-uusapan nila yung bahay nila, yung bansa nila. Ito yung nangyayari sa Pilipinas, magandang pagkain, yun yung paborito kong beach doon. Tingnan mo yung mga picture nito. Kaya sa tingin ko kahit sa ibang bansa, madali lang ma-fall in love sa Pilipinas. Yeah. Because alam mo ba, yung mga Pilipino naman, proud na proud sila sa culture nila, sa bansa nila. They love their own people and they're proud, you know, and so they should be, you know. Dapat ganun. In my 5 years na doon ako sa Pilipinas, wala naman akong experience na masama. You will find out for yourself na maganda naman doon. Promise. O nga, parang araw-araw meron na sinasabi sa akin na dapat pumunta ako sa Pilipinas. At gusto ko yun. Gusto ko nga. Dati pa gusto ko. Kaso lang medyo mahal yung ticket, diba? Kaya nag-iipon na ako para makapunta doon. Balang araw pupunta ako doon. Tawagin mo muna yung Philippine Airlines isa-sponsor sa'yo. Siguro may manonood yung video na to na nagtrabaho sa Philippine Airlines. Tawagin mo yung boss mo. Sana all. Titingnan na lang natin yung mangyayari. Mahilig ako kausapin yung mga ibang foreigner na marunong magtagalog kasi noon, dati pa, parang feeling ko na ako nag-iisa natututo ng Tagalog. Kasi wala akong nakilalang foreigner na marunong magtagalog. Yung mga ibang foreigner sa tingin ko, sa lugar ko, wala silang interest sa Pilipinas. Kaya ako lang, sumasama ako sa mga Filipino parties. Ako na lang yung puti. So parang yung feeling ko, okay, ako na lang yung foreigner na may interest sa Pilipinas. Pero gumagawa ako ng mga video at may opportunity na ako kausapin ng maraming ibang foreigner. At napapansin ko na meron din ibang tao kagaya ko na natutong magtagalog. Minsan mas magaling pa sila kaysa sa akin. At nakakatuwa naman yun sa akin. Gusto ko talaga yung mga video mo sa TikTok. Humahanga talaga ako sa Tagalog mo. Ang galing mo talaga, pre. Para sa akin naman, hindi naman ako masyadong magaling. Alam mo ba, may sinasabi ko sa'yo. Nung dati pa, nakita ko yung mga videos mo sa TikTok siguro sa unahan. Tapos yung plano ko naman, Omigo TV ako. Tapos hinahanap kita. Yung nakalagay naman ako ng bansa ng Philippines. Tapos yung plano ko, kapag nakita ko siya, ayun, pasok agad. Tapos English ako. Tapos ayun, biglang nagtatagalog ako para baliktad yung content mo ba. Ayan ang plano ko, pero hindi naman gumagana yan kasi wala ka naman dun siguro. O baka skip naman mo ako. Magandang plano yon, pero pag nakahanap pa na lang ng Filipino flag, wala ko doon kasi Canadian flag naman, wala kong ginagamit na VPN. Ay, okay. So Canadian talaga yung nakalagay o
noon nasa Colombia ako, Colombia yung nakalagay ng location ko. So ako yung nakahanap ng Filipino flag, sila hindi. Kaya pala. So, pangit naman yung plano ko kaya. Magandang plano, hindi lang gumana, pero okay lang. Andito na tayo, di ba? Nag-uusap na. Kasi alam mo, lagi ako nakahanap ng mga foreigner na marunong magtagalog, pero unti lang sila. Kaya medyo nahihirapan ako minsan. Pero sa'yo, nahanap mo ako, kaya mas madali. O, diba? Yan ang maganda. Kapag sikat na, kahit ang sinasabi mo na, uy, hindi ako musikat. Sikat nga. Pati sa sa YouTube at sa Facebook, musikat ka na. Pag may sponsorship ng Philippine Airlines, ibig sabihin na sikat na ako. Pag wala, hindi pa ako sikat. Sinasabi mo sa akin na, paano ka matuto mag-Tagalog? I didn't really answer it, to be honest. Pero nung nagsimula na matuto ako ng Tagalog, sa mga YouTube videos, doon naman ako sa Pilipinas noon. Pero para sa akin naman, sa mga YouTube videos, medyo mahirap yun. So, syempre, naisip ko na dapat ganito na lang, Pilipino lagi ang nakausap ko para maging mas magaling ako mag-Tagalog. Kasi yun ang pinakamagandang paraan na matuto mag-Tagalog. Usap ka lang sa mga Pilipino, di ba? Kasi marunong naman din sila mag-English. So, pwede naman sila magtulong sa'yo na, ayun, mali yung sinasabi mo. Eto, dapat yung sinasabi mo. Tapos, nakinig ako ng mga kantang Pilipino, mga Filipino songs, yung mga rap songs ba na para mas mabilis ako nakakapagsalita ng Tagalog. Para sa akin naman, yun ang pinakamagandang way na matuto mag-Tagalog. Yun Pati yung mga paraan mo, parang translate yung mga kanta sa Tagalog. It's kind of rare, but para sa akin naman, gumana yun. It works, you know? So, like I said naman, hindi naman ako masyadong magaling, pero na-maintain ako ng conversation kapag nagtatagalog naman ako. Magaling ka nga. Mas malalim yung Tagalog mo kaysa sa iba yata kasi natututo ka sa mga kanta at minsan malalim yung salita na ginagamit nila. Kunyari paraan. Sinabi mo paraan. Parang medyo rare na yon na kahit sa mga Pilipino na ginagamit nila yung salita na yon. Anong paborito mong pagkain na Pilipino? Marami yun. My gosh. Okay, sabihin mo sa akin yung top 3. Sinigang na baboy, adobo. Kasi number one pagkain sa Pilipinas, di ba, adobo. Tsaka beef caldereta. Mahilig naman din ako kasi magluto ng Pilipino. So, syempre, kasama ako ng Pilipina naman sa bahay, di ba? So, ako naman magluluto ng mga pagkain dito. Minsan naman, magluluto naman siya ng pagkain, pero pansit. May isang channel sa TikTok na cooking videos, yung mga how to cook this, how to cook this. Tapos, Filipino yun. So, nagtatagalog siya sa cooking video, na cooking instruction video. Wala naman English subtitle kasi para sa mga Filipino yun, di ba? Ayun ang isa pang way na matuto ako mag-Tagalog habang magluluto ako. Nung time na nakapunta ako sa Cebu ba? Kasi syempre may ibang dialect naman dun, di ba? As you know ba? So, nung time nasa Cebu ako, di ba? Bisaya naman sila na o Bisaya. Hindi naman ako masyadong magaling na mag-Tagalog, pero matuto pa ako, di ba? So, I want to be able to use it as much as possible, no? Nagulat naman ako kasi yung mga tao ba, yung sinasabi nila, uy, kuya, huwag kang mag-Tagalog, Bisaya ka na lang. Tapos, paano yun? Hindi naman ako marunong mag-Tagalog. Paano yung Bisaya? Sometimes I wish na matuto man ako mag-Bisaya kaysa sa Tagalog. Kahit Tagalog yung national na wika ba. Mostly yung mga kausap ko ay Bisaya. Especially sa dito sa UK ba. Kasi marami naman Pilipino dito sa UK. Pero mostly naman, Bisaya naman sila. So, gusto ko rin matutong mag-Bisaya. Marami akong kausap lalo na sa OMA TV na Bisaya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang at least kalahating kausap ko doon, Bisaya talaga. Kaya natuto ako ng konting salita. Para lang na may sasabihan ako sa kanila sa Bisaya. Pero wala akong alam sa Bisaya. Hindi ko naiintindihan yung grammar. Hindi kagaya ng Tagalog. Sa Tagalog, tutok talaga ako noon sa grammar, yung mga verb conjugations, yung adjectives. Kahit na gusto kong natutunan yun noon. Pero sa ibang dialect, may interest ako, gusto ko, pero wala naman akong motivation para matuto ng totoo. Because it's hard, right? Kapag na-focus ka sa isang dialect, tapos lipat sa ibang dialect, for example ba, Tagalog, tsaka Bisaya, mahirap yun. Paano kapag nawala yung Tagalog, di ba? Medyo mahirap yun, especially, di ba, 8 years na matuto mag-Tagalog. 8 years ba yan? Alam mo na. Marami yung alam mo tungkol sa akin. Na-research naman kita. Nung time na sa Pinas ako,
sa simula na na gusto ko matuto mag-Tagalog, naisip ko sa sarili ko ba, ako dapat ang mag-adjust, no? Ako naman ang gusto ko nakatira sa kanilang bansa, no? So, yung mga Filipino, kailangan naman nila matuto mag-English sa school, sa ganun. Why don't we adjust also, no? Oo nga. Kasi yung mga Pilipino, magaling talaga silang mag-English. Ginagamit naman nila yon sa school, kagaya ng sinabi mo, sa university. Pero sa mga tropa nila, sa mga kaibigan, mas gusto nila yung lengguwahe nila. Tagalog, Bisaya, Bicol, Ilocano. Kaya kung gusto mo talaga makakonect sa kultura nila, dapat i-adjust mo rin yung language mo.